Lahat ng pagbabago sa ating buhay ay nagmumula sa awareness natin sa ating sarili, o ito yung tinatawag na self-awareness. Sinabi ng American psychologist na si Abraham Maslow, "What is necessary to change a person is to change his awareness." Ang ating awareness ay makakatulong para tingnan at baguhin ang ating mga ugali, paniniwala at habit na posibleng makakasira ng ating buhay. Kung conscious ka na sa iyong katawan at alam mo na bumibigat ka na, yan din ang sandali na sumagi sa iyong isipan ang mag-exercise at bawasan ang pag-consume ng mga pagkain na mataas ang calories. Kung wala ka pa ring ipon kahit matagal ka nang nagtatrabaho, nagiging aware ka rin sa iyong sitwasyon at nag-iisip ng paraan kung paano ito babaguhin. Kung alam mo ang tama at mali para sa iyong sarili, madali mo ring mabubuo ang iyong confidence at positibong pag-uugali na kinakailangan mo sa pag-abot ng iyong goal. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 5 dahilan kung bakit wala kang naiipon o bakit hirap kang makapag-ipon, para mabigyan ka ng awareness at para madali mo rin itong mahahanapan ng solusyon. Number 1. Maliit lang ang iyong kinikita. Ito talaga ang obvious at common na dahilan kung bakit karamihan sa ating mga Pinoy ay nahihirapang mag-ipon. Yung sakto lang ang kinikita para matumbasan ang mga pangangailangan. At kapag hindi ka naghahanap ng paraan kung paano ito masusolusyonan, hindi ka talaga makakapag-ipon para sa iyong kinabukasan at posibleng magkakaroon ka pa ng malaking utang. Kaya kung aware ka na sa iyong sitwasyon, alam mo na ang problema ay nasa iyong income, isang bagay lang ang dapat mong gawin at paglaanan ng atensyon, at yun ay ang palakihin ang iyong income. Nasabi ko na sa iba naming video at sasabihin ko ulit na ang halaga na iyong maiipon ay nakabase sa halaga na iyong kinikita. Hindi ka makakapag-ipon ng 20,000 pesos kung kumikita ka lang ng 15,000 pesos. Kahit anong pagtitipid ang gagawin mo, hindi talaga yan mangyayari. Kaya mahalagang maghanap ka ng paraan kung paano i-increase ang iyong income. Nang sa ganon, hindi ka na mamumuhay paycheck to paycheck at hindi ka na mahihirapang magtabi ng pera buwan-buwan. Isang bagay ang dapat mo ring tandaan kung bakit kailangan mong i-increase ang iyong income. Ang bagay na yun ay ang inflation. Ayon sa report ng PSA, ang inflation rate dito sa Pilipinas ngayong taon ay 3%. Ibig sabihin yan, 3% ang increase sa presyo ng mga bilihin at 3% less ang purchasing power o halaga ng ating pera. Kung ang presyo ng mga bilihin ay patuloy na tumataas habang ang iyong income ay nananatiling maliit, mahihirapan ka talagang magtabi ng pera para sa iyong sarili. Kaya simulan mo nang bigyan ng konsiderasyon ang pag-increase ng iyong income ngayon dahil walang ibang solusyon kundi ito lang. Merong mga iilang paraan kung paano palakihin ang iyong income. Una ay maghanap ng ibang trabaho na merong malaking sahod o di kaya ay mag-apply ka ng ibang posisyon sa kumpanya na iyong pinagtatrabahuan o di kaya ay maghanap ka ng part-time job. At kung napalaki mo na ang iyong income at meron ka ng ekstrang pera, huwag mo munang baguhin ang iyong lifestyle. Magsakripisyo ka muna at gawin mong priority ang pag-iipon. Para pagdating ng araw, meron ka ng pera na magagamit para sa iyong retirement at pera para sa iyong investment. Number 2. Hindi mo alam ang kahalagahan ng pag-iipon. Pangalawa sa dahilan kung bakit hindi ka nakakapag-ipon, yun ay dahil hindi mo alam kung gaano ito kahalaga. Hindi lahat ng tao na walang ipon ay ayaw mag-ipon o wala silang ekstrang pera na maitatabi. Yung iba ay malaki ang kinikita pero wala lang silang ideya kung para saan nila ito gagamitin, kaya mas pinili na lang nila na gastusin lahat ng kinikita. Pero kapag naging habit mo na ang ganitong pag-uugali, wala ka talagang maiipon kahit matagal ka nang nagtatrabaho o kahit lumaki pa ang iyong income. Isang bagay lang ang dapat mong tandaan kung bakit kailangan mong mag-ipon, at yun ay para meron kang perang nakareserba sa iyong kinabukasan. Kung sakaling nawalan ka ng trabaho o nagkaroon ng emergency, meron kang pera na magagamit. Kung sakaling may business opportunity na darating, meron ka ring pera na magagamit.
At higit sa lahat, kung darating na ang araw na ayaw mo nang magtrabaho, meron ka ring pera na magagamit sa iyong retirement. Ang pag-iipon ay mabuting gawain para paghandaan ang iyong kinabukasan dahil hindi natin alam kung ano ang posibleng mangyari sa hinaharap, kaya mabuti nang maging handa. At huwag mo ring iisipin na nakakabawas ng kasiyahan ang pag-iipon. Sa katunayan, mas nabibigyan ka ng long-term na kasiyahan sa pag-iipon kaysa paggastos. Basta bigyan mo palagi ng balanse ang mga bagay. Huwag mong isipin na kung mag-iipon ka ay kailangan mo nang magtipid o ihinto ang pagbili ng mga bagay na nagbibigay saya sa'yo. Kailangan mo lang bigyan ng balanse ang pag-iipon at paggastos. Gumagastos ka para sa mga kailangan mo sa ngayon at nag-iipon ka para sa ikabubuti ng iyong kinabukasan. Number 3. Hindi mo alam kung paano mag-umpisa sa pag-iipon. Hindi ka magtatagumpay sa kahit anumang bagay kung wala kang alam kung paano ito gawin. Pero ang dahilan kung bakit wala tayong alam sa isang bagay, ito ay dahil hindi pa natin ito naumpisahan. Sinabi ni Mark Twain na the secret of getting ahead is getting started. Kung gusto mong makapag-ipon, simulan mong mag-ipon ng maliit na halaga. Kung gusto mong mapalaki ang iyong income, simulan mong magbigay ng malaking value sa iba. Kahit ano pa ang iyong goal, kahit wala kang ideya o sapat na kaalaman kung paano yan gagawin, kailangan mo lang magsimula. Pero most of the time, pagdating sa pag-iipon, ang pinakamahirap na parte ay ang mag-umpisa. Kaya naman, bibigyan kita ng iilang paraan kung paano magsimula sa pag-iipon. Ang unang paraan ay mag-set ka ng savings goal. Kung gusto mong makapag-ipon ng maraming pera, kailangan mong magkaroon ng short-term at long-term goal. Ito ang magbibigay purpose o dahilan kung bakit kailangan mong mag-ipon sa ngayon. At ang pangalawang paraan ay isali mo ang pag-iipon sa iyong budget at gawin mo itong priority. Kailangan mong alamin ang iyong total income buwan-buwan. Kailangan mo ring alamin ang halaga ng iyong mga pangangailangan at siguraduhin mo na una mong naitatabi ang iyong ipon bago ka gumastos. Habang nag-iipon ka, dapat ay meron ka ring tracker sa iyong mga ginagawa para madali mong malaman ang iyong improvement sa pag-iipon at madali mo ring malalaman ang iyong ugali sa paghawak ng pera. Lahat tayo ay gusto makapag-ipon dahil gusto nating magretiro, magkaroon ng sapat na pera sa panahon ng emergency, makapag-travel at marami pang iba. Pero ito lang ang nag-iisang bagay na dapat mong tandaan. Kapag meron kang goal, kailangan mong mag-umpisa at maging consistent bago mo yun makakamit. Number 4. Mahilig kang makiuso. Kung meron ka ng ganitong ugali, siguro ay ito ang dahilan kung bakit hindi ka nakakaipon ng pera. Dahil kung ano ang uso at kung ano ang meron sa iba, ayaw mo ring magpahuli. Hindi ka makakapag-ipon sa ganitong pag-uugali dahil magastos ang makiuso at hindi ka na rin makapag-isip ng maayos o wala ka ng time para tanungin ang iyong sarili kung kailangan mo rin ba ang mga bagay na meron sa iba. Hindi mo kailangang sundin ang mga bagay na meron sa mga taong kumikita ng 10 times mahigit sa iyo. Kailangan mo lang magpakatotoo sa iyong sarili at bilhin mo lang ang mga bagay na kailangan mo at mga bagay na magbibigay ng malaking value sa iyo. Hindi mo kailangan ng bagong sasakyan kung meron ka pa namang magagamit. Hindi mo kailangan ng bagong cellphone kung call and text lang ang iyong pagkagamitan. Aminin na natin na marami tayong pagkakamali o hindi mabuting ugali sa paghawak ng ating pera at isa na doon ay ang magpa-impress sa iba at makisabay sa uso. Pero hindi pa huli ang lahat para magbago. Meron ka pang time para ihulog sa alkansya ang iyong unang ipon. Huwag kang magpadala o ma-pressure sa achievement ng iba. Batiin mo sila sa kanilang achievements habang nakafocus ka sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Number 5. Meron kang malaking utang na binabayaran. Ang pagkakaroon ng utang ay isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan tayong mag-ipon. Maraming dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng utang. It's either hindi ka marunong mag-manage ng pera, nagkaroon ka ng emergency, maliit lang ang iyong income, at isa dito ay ang dahilan kung bakit nahihirapan kang mag-ipon sa ngayon. Pero alam mo ba na kahit meron kang utang na binabayaran, ay kaya mo pa rin mag-ipon?
Hindi ibig sabihin na meron kang utang ay hindi ka na makakapag-ipon. Nakadepende pa rin sa iyo yan kung paano mo yan mabibigyan ng balanse. Kung paano ito gagawin, kailangan mo lang gumawa ng budget. Isulat mo ang iyong total income at total expenses at ang perang natira ay ang gagamitin mo sa pagbayad ng iyong utang at pag-iipon. Halimbawa, meron kang income na 20,000 pesos buwan-buwan. Kung gumagastos ka lang ng 15,000 pesos, meron ka pa ring 5,000 pesos na magagamit mo sa pagbayad ng iyong utang at pag-iipon. Pero nakadepende pa rin yan sa halaga na binabayaran mo buwan-buwan. Kaya mahalagang maghanap ka ng ekstrang mapagkikitaan kung ang malaking percentage ng iyong income ay napupunta lang sa utang. Kahit parang imposible ang ideya ng mag-ipon habang nagbabayad ng utang, kailangan mo pa rin bigyan ito ng konsiderasyon dahil kung nakafocus ka lang sa pagbabayad ng iyong utang, malilimutan mo na rin na kailangan mong mag-ipon para sa hinaharap. In summary, ang 5 dahilan kung bakit nahihirapan kang mag-ipon ng pera ay number 1, maliit lang ang iyong kinikita. Number 2, hindi mo alam ang kahalagahan ng pag-iipon. Number 3, hindi mo alam kung paano mag-umpisa sa pag-iipon. Number 4, mahilig kang makiuso. At number 5, meron kang malaking utang na binabayaran.